ninyo, nowadays, this is something amazing. Since this is February, oftentimes people are always thinking of love, 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 love. Right? Yeah, puro love, love. How many of you want to be loved? Be honest. Oh, good. Yung iba, for those who did not raise their hands, ibig sabihin, you want to be hated. Gusto ko magalit ng tao sa'yo. No, obviously, every one of us want to be loved. We want to be loved. And unfortunately, as we desire to be loved, we neglect and we ignore to love. Kaya alam po ninyo, nowadays, many people are getting depressed, getting as in, sobra. In fact, I still remember 2018 when Pastor Peter said that 1 out of 8 get depressed. Amazing, gets depressed. But are they depressed? Because as they try to be connected, they become disconnected. Paano ko nalaman yun? Napansin niyo ba, some people, they could not live without their phones because they don't want to be disconnected. But in reality, they're already disconnected. Nakatingin lang sila sa phone. Nakadun na sa phone. Akala nila, yun ang connection na totoo. Yung mga pamilya, di na makakain ng maayos. Bakit? Lahat sila nakatingin sa phone. Hindi sila nag-uusap. Wala na silang eye contact. Wala na kasi lahat nandun sa phone. Parang ayaw nila ma-disconnect. Pero in reality, they were already disconnected. Ngayon, bakit sila nadi-depress? Kasi pagtingin na sa phone, oh, buti ba siya? Ang saya-saya niya. Tingnan mo, hindi siya tumatanda. Yung mukha niya sa Facebook, ganun pa rin. Hindi nagbabago. Excuse me, picture niya yan nung high school. Pag nakita mo siya in person, hay, ang tanda mo na pala. Kasi we get so frustrated. Parang buti pa siya, pasyal ng pasyal. Punta siya ng punta sa ibang bansa. Alam ko ba, naglalakbayan dahil hinahabol siya ng mga may utang-utang niya. Ang daming kwento behind. So, nawala tuloy yung totoong eye-to-eye contact na connection sa tao. And ang hindi nila nakita, this is what they did not realize. The reason why we want to be loved and the reason why we need to love, because our design is we are created in the image of God. Huwag niyo kakalimutan yun. When God created us, He created us in what? In His image. And the very nature of God is what? Love. Remember, He was defined as God is love. Hindi niya sinasabing love is God, but God is love. So ito pong napaka-importante. Kaya nga ako naniniwala that God is a triune God. He cannot be a numerically one God. He is a triune God because God is love. Kung numerical one yan, ang hirap yun. Ang hirap i-express na yung siya yung love. Kaya nga, the Father loves the Son loves the Father, the Holy Spirit glorifies the Son and glorifies the Father. Are you following? Kaya dun palang maintindihan, the very character of God is love. And He created us in His image. Now, itong amazing. God did not create evil. Huwag niyo kalimutan. God did not create evil. Evil is the absence of God, who is love. Kaya nga, ang problema, ito ang sin. When we fell, when men fell into sin, remember, yung tao, wala, hubot-hubad sila. Hindi sila nahihiya. But when they fell into sin, when they disobeyed God, ano nangyari? They become self-conscious. Kaya nga, the very essence of sin is self-centeredness. Kaya yung gulo sa bahay, kasi lahat laging nakikita natin from our perspective and we fight for it without listening and without even considering the perspective of other people. Kasi we are self-centered people. Nakukuha po ninyo? Kahit sa eskwelahan, galit tayo sa teacher kasi isip natin, pinahihirapan nila tayo. Yung teacher naman, galit sa estudyante kasi pinahihirapan nila ako. Laging ganon. Even with preaching, may mga bang pastor, galit sila. Para natutulog kayo, galit. Sasabihin naman nila, nakakantok ka. Galit din. Everybody is self-centered because that is the very essence of sin. In fact, we turned our eyes from God to ourselves and we treat ourselves as gods. Kaya we easily get angry when people somehow seemingly trying to block our way. Pag hindi natin nasusulong yung gusto natin, nagkakalit tayo. Kasi we feel that we are the center of the universe. Tama, mali? Kaya ho, tingnan ninyo, without love, listen, we cannot live. For without love, it is evil. Remember, the absence of God, the absence of love, obviously is evil. So it's either we live or we go the opposite, which is evil.
Kaya ang choice ng tao, pag walang love, ay evil. Kaya nga, sabi ng Bible, in the last days, ano sabi ng Bible? In the last days, our lives will be more difficult. Why? Because people will become lovers of self, lovers of pleasure, rather than lovers of God. They will be disobedient to parents. Bakit? Kasi nga, sarili lagi, sarili ang ini. Yung mga parents naman, minsan, ang gulang. Kaya nga, magulang. Na parang they think that I am also the center of the universe. Kaya mga anak, dapat sumunod kayo sa akin. Dapat sumunod sa akin. Tandaan nyo, anak ko lang kayo. Di ba? Again, a picture of sin. Magulang. Naintindihan? So, ano naging problema? So, what we need to do, what the world need is love. We need love. Kaya naman, when we were discussing about the one thing, Jesus explained His one thing to us, and that is to love God and love one another. Alam niyo, nakakatuwa kasi si Jesus at that time, tinatrap siya. Jesus being the perfect God and perfect human, tinatrap siya. Alam niyo, itong nakakatawa. Minsan isip natin, kaya hindi ko mamahal yan kasi napaka-imperfect. Alam niyo, kahit nga perfect, hindi pa rin minamahal eh. Here is Jesus perfect na. Pero hindi pa rin siya, kinrucify pa rin siya. Kaya hindi yung totoo yung object. Ang totoong love is coming from the one loving. So balik tayo dito. So, si Jesus tinetest. Yung mga Pharisees, nasupalpal. Yung mga Sadducees, nasupalpal. So, na hindi sila, yung ngayong lawyer, biglang nagtanong kay Jesus. Sabi niya, para i-trap si Jesus. Kasi in their mind, ito ang rule. Kung talagang sa Diyos ka, dapat intindihan mo yung batas, yung rule. Eh, ang problema, siyempre siya naman ang sumulat niyan eh. So, hindi siya concerned doon sa ano yung rules niyo kasi they wrote 613 out of the 10 commandments, nagsulat pa sila ng 613 others to explain how to apply it. For example, thou shalt take the Sabbath, holy. O, pag sabi, yung holy, yung Sabbath, dapat hindi ka magtatrabaho. Para i-apply nila yan, naglagay sila ng rules. Bawal magsuot ng pustiso. Kung gagawin ganyan, bawal ka mag-eyelashes, bawal ka maglagay ng ang tawag dito? Kilay, bawal. Kaya magugulat kayo sa mga mukha ng ibang tao dito. Walang kilay. Para silang puppets. Bakit? Bawal. Bawal mag-lipstick, kaya walang labi. So, kanya imagine kung ganyan natin. So, sobrang grabe yung kalang rules. And yet, ang sagot ni Jesus is something beyond their expectation. Bakit ang sabi niya? Sabi niya, rule, and this is the rule. Sabi niya, you love the Lord, you shall love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Bakit? Sabi ng Lord, the rule is not something na gawin mo to para tanggap ka sa Lord. Hindi. Yes, rules are good because it gives you order. But the idea, the intent of all this rule is that you will love God with all of your heart. That you will have a relationship with God. Yun ang idea. More than these do's and don'ts of life, I want you to have a relationship with God. What? Can you imagine yung Diyos at napakadakila, willing and wanting to have relationship with you? Yun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ganoon, this is the great and foremost commandment. Kaya nga may sasabi ng Lord, sabi niya, it involves your whole being, your heart, your soul, your mind. Hindi niyo ba napansin, minsan ginagamit might? Might. Bakit? Ibig sabihin yan, yung mind at might parang you with all your energy, with all diligence. Kasi marami ngayon nagmamahal, hindi na nag-iisip eh. Wala nang ka-energy kasi ang hirap atang mag-isip. Nakakapagod mag-isip. Basta, ano na lang ang rules? Ano ba sabi? Kunyari, huwag kayo magre-reserve ng upuan. Tapos mayroong matanda. Makikiupo sana ako eh. Bawal po mag-reserve. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, ano ba yung intent ng law? Naunawaan? Andyan pa kayo? Ano yung pinaka-intent? Kaya pag yung pagmamahal natin sa Diyos, kapareho ng, paghahanap natin sa salapi ng ating pangailangan,
O yung pag gutom na gutom kayo, parang gagawin mo lahat, kahit magpagpag ka dyan, makakain ka lang. Ganon din ba yung paghahangad natin sa Diyos? Alam niyo kung meron kayong appointment, halimbawa, may appointment kayo kahit umuulan. At yung appointment nyo, kikita kayo ng 1 milyon, palagay ko kahit umuulan, tatawirin nyo ang baha, tatawirin nyo ang bundok, tatawirin nyo ang traffic, makuha lang kita. And sabi ng Diyos, ganun din ang pagmamahal sa Diyos. Kung talagang mahal mo siya, tatawirin mo kahit anong bagyo. Bakit? Because I long to be with God. Kaya nga mamimiss ng tao ang quiet time, ang panahon at pakikipaniig sa Diyos. Huwag lang nila mamiss ang Netflix. Mamimiss ng tao, as in, ang kanilang panahon ng pagsamba. They will miss even the time of singing. They will just come during study of the word. I'm not saying dahil late ka, hindi ko yon. Sa ibang service. Kasi they would miss. Why? Kasi for them, okay lang yan. But you know what? Kantahan lang yan eh. Hindi naman ako kumanta. It doesn't matter. It is really singing for to God. Are you following? Kasi kung talaga, kunyari kung ikaw yung naliligaw pa lang sa isang babae, naku, yung baka nangaharana, wala sa tono eh. Dahil sa'yo, ako'y lumigaya. Naintindihan sabihin, bakit gagawin lahat yan? Para lang para mapukaw lang ang kanyang damdamin. Tama? Pero pagdating na sa Lord, di ba? Di ba? Yung pagkanta pa lang, come on, let's sing to the Lord. Di ba? Jesus, faithful King. Ang layo na. Now, I'm not saying na pag kumakanta ka with all gusto, sa Diyos ka na. No, what I'm saying is, am I doing this because I love God? Yun ang tanong eh. Kaya tinayin sa kasunod. Second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Oh, di ba? Sa totoo lang, pag nagmamahal tayo as we love ourselves, tingnan nyo, i-test nyo lang ha, test nyo lang. Pag may mga nangangailangan ng damit, ano ibibigay mong damit? As you love yourself, ha? Ano? Yung ayaw mo na, siyempre. Oh, ito, ayaw ko na ito. Ayaw ko, sa'yo na. Di ba? Kasi you love yourself eh. Hindi equal, no? Hindi equal. Tama? Itinan ninyo. Kaya hindi yan yung rule na, ito yung sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, as you have wanted this, willing ka rin ba to offer if need be? Yes, yun ang idea ng Diyos. Kasi ang idea ng Diyos, it's not the rules, kundi it is the relationship. Nakuha niyo? Hello? Nakuha? Yun ang idea ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, I want you to love your neighbor as you love yourself. And alam niyo, this is what I realized. Hindi kaya. Tingnan mo. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Tama? Sabi niya, kaya yung idea ng Diyos, all of these commandments are all commandments just for you to love one another. Hindi yung rule, hindi naman ako pumatay eh. Pinapatay ko. Namansin niyo? Kasi hindi yung idea ng Diyos, hindi ako pumatay na literal, pinapatay ko. Ang idea ng Diyos, hindi. Kung mahal mo yung tao, gagawin mo ba yan? Sasaktan mo ba yan? Hindi ko siya pinatay, ginulpi ko lang binugbog ko lang. Kasi bawal, thou shall not kill. Pero at least walang utos na, thou shall not bugbog. Mali! The idea ng Diyos, hindi yung mamahalin mo nga, hindi ka gagawa ng anything that will hurt or will harm a person. Kasi you don't want that to happen to you also. Tama ba? Tama ba? So yun ang idea ng Diyos. Kaya ang idea ng Diyos, ang dami natin mga rules. Kaya nga, ang tanong sa atin lahat ngayon, we may not know all the rules. Isa lang ang tanong sa atin eh. Ano sinasabi ng Diyos? What does love require of you? Kaya ang dami nagtatanong, Pastor, okay lang ba magpatato? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, what does love require of you? Ba't ka magpapatato? Yun ang tanongin mo. Kasi gusto ko, dala-dala ko yung gospel tract sa kamay ko, kaya sinulat ka dito, gospel tract, John 3:16, for God so loved the world. Ayan. If that is your desire, then go ahead. Gusto mo, buong katawan. Ito ang Bible, from Genesis to Revelation.
Tiniis ko lahat yan, dinugo ako dyan para lang ma-share ko yung gospel sa'yo. If that is the case, then because you are motivated by love, by all means, gawin mo. Pero magpapapato ka dahil kasi yung mukha ko ayaw lang tingnan, dito na siya titingin sa tato. Ayan. Again, sarili mo pa rin iniisip mo. Di ba? It's still selfish. Tama? Andiyan pa ba kayo? Magtatanong, Pastor, okay lang ba magdamit ng maikli? Yung ganyan, miniskirt. Aba, lalaki ka, ba't ka magsusot ng ganyan? Hindi. Ano yung sarili mo? What does love require of you? Are you following? Ano sinasabi ng Diyos? Kasi gusto ko komportable ako eh. No, it's not about your comfort. Di ba? Kasi wala lang. Paano naman yung kapatid mo? Isipin mo kung may pagmamahal ka. Paano yung iba dyan, yung mga lalaki na merong may problema sa mga binti. Merong mga nagwa-worship. Faithful King. Isipin mo yun. So, what does love require of you? Kaya hindi tinatanong yung, kung maikli ba, tama ba yan o hindi? What does love require of you? Okay lang ba yung nakikita yung puso? What does love require of you? Hindi ko, kasi malay ko naman kung talagang yun lang meron ka. Alam nga, mahusgahan kita. Yun lang damit ko, Pastor, binigay lang sa akin. Hand me down. Ang liliit nila, ang laki ko. So, kasalanan mo ba yan kung lang yan lang meron sa'yo? So, we are not here to judge anybody. The question is, what does love require of you? Kaya nga yung rules, hindi yan, yung point, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5. Walang ganon. Ang idea, yun bang ginagawa mo, loving? Nakuha? Kaya ito yung challenge ng Diyos sa atin. At alam nyo, hindi siya madali. Bakit kamo? At ito nga yung dapat natin maintindihan as Christians. Kaya nga minsan ngayon, nakakalungkot. Some people, they don't like the church any longer. They don't want to be involved in any small group. Why? Because they feel that they're being judged. They feel that they're being condemned. They feel that, ang dami na, you hate exactly what the Lord hates. Are you following? We must be a channel of God's love. We are not a channel of condemning people. We are a channel of His love. Kaya exactly kung ano yung ayaw mo, ayaw ginagawa, exactly ayaw yun ng church, ayaw yun ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, yung maturity, isip natin ang idea na ng maturity. Kung magaling sa Bible, wow, yan ang Christian. Pero nakikipag-away sa lahat na hindi nag-agree sa kanya. Di ba yun bang love? Hindi. Sabi ng Bible, tingnan nyo, kahit napakahusay mo na, kahit na ikaw na pinakamagaling, sabi ng Bible, if I speak with the tongues of men, can you imagine you know the languages of all men, you have the tongues of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. Minsan nakikita natin na, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompya, ang ingay mo. Walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord, tingnan nyo, if I have the gift of prophecy, and I have all mysteries, and all knowledge, if I have all faith, trust to remove mountains, but do not have love, I am nothing. Sabi ng Diyos, ang sukatan, you are growing in love, not growing just in knowledge. Those are good. I'm not saying masama yun, ha? Because it's good to be knowledgeable, especially if you want to be knowledgeable because you want to love. Nagkakaintindihan? Sabi ng Lord, pero hindi na sukatan. Kahit na nga ipagbibigay pa eh. Even if I give my possession to feed the poor, even if I surrender my body to be burned, you're so passionate, and yet, you do not have love, it profits me nothing. Alam niyo bakit napakahirap ng challenge na yan? It seems simple, but very demanding. You know why? Kasi it involves mind, it involves everything about us. Tignan nyo, pag may bata, humingi ng tulong, aawa ka. Hindi ka nag-iisip, binigyan mo 1,000 para sa'yo, iyo. Pagbalik mo, nakita mo, humihit-hit na ng Bulkasil, nakabili na 1 galon. Binigyan mo pa ng 1,000 eh. Pinag-iisipan ng pagtulong, pinag-iisipan ng totoong pagmamahal. Di ba? Kahit sa mga anak. Di ba sa anak? Dati yung mga bata anak ko, ayaw kumain ba naman ng gulay? Ayaw kumain. Sabi ko, kain na kayo mga anak. O si, ay gulay. Ayaw. O di wag kayong kumain. Dahil mahal ko sila, hindi ko kayo pipilitin. Di wag kayong kumain. Gutom na po kami. Di kumain kayo. Ayaw ko ng gulay. Di wag kayong kumain. Gutom na po kami. Di kumain kayo. Ayaw namin gulay. Di wag kayo kumain.
mahal ko kayo. O sige, anong gusto niya? Kasi, ang idea ko, I want them to learn that eating is not just to be fed, but eating to be nutritious, to be healthy. Tama ba? Nagkakaintindihan? Hindi lang yung, gusto mo? O sige, kaya ibang mga bata, ayaw ko niya, mami. Si mami naman, anong gusto mo, anak? Anong gusto mo, anak? Hotdog, gusto mo? Oo nga, hotdog, gusto. Di ba? Kasi nga, hindi ang pagmamahal na totoo kasama lahat. Involved isip, involved puso, involved lakas. It is an act of the will. Kaya naman, sa totoo lang, there is another dimension that most of us do not realize. Akala natin it's all about us. No! There is something spiritual. There is a spiritual dimension because human being has spirit. Kaya sabi ng Bible, itong law na to, the reason why I gave you this law is for you to realize that this is as a tutor to lead us to Christ, the very life. I am the way, the truth, and the life. So that we may be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. For you are all what? Sons of God through faith in Christ Jesus. Ano sinasabi niya? You need to be born into the family of God so that the very nature of God becomes yours. Now, paano ko nalaman yan? Tingnan ninyo. Because this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Anong kalaban ng love? Sarili, kasalanan. So the sin must be dealt with. That's something in the Spirit. The sin must be dealt with. And Jesus Christ came to deal with that issue of sin. Now, tingnan niyo. Bakit? Because those who are in the flesh cannot please God. Hindi mo kakayanin. Hindi to parang self-will, power of the will. Hindi mo kakayanin. Sabi ng Lord, however, you are not in the flesh. Kung na kay Jesus ka na, you are in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Nakuha niyo? Nasabi niya, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Alam mo ngayon na the nature of God is now yours because you belong to His family. Nakuha? Kaya si God muna. Kung wala si God, hindi natin kakayanin. Kaya now that we belong to Jesus, look at this, ni-level up ni Jesus yung command. Hindi na lang love God with all of your heart, soul, and mind. Ni-level up niya. Paano? A new commandment I give to you, that you love one another, dati, as you love yourself. Tama ba? Ni-level up niya. Even as I have loved you. So dapat maliwanag sa iyo yung pagmamahal ni Jesus sa iyo. Tama? And if you understand that love, then pass it on. Love, sabi niya, by love one another, by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Paano malalaman, Christian? Hindi maraming alam sa Bible. Hindi yung magaling magtalumpati. Hindi yung masipag lamang. Ano sabi niya? Because you love one another. Alam niyo bakit nagbago ang course ng history ng mundo? Dahil sa Christian na nagmamahal. Bakit nagkaroon ng mga universidad? It all started by the Christians. Bakit nagkaroon ng mga ospital? It all started by the Christians. Bakit nagkaroon ng mga halfway house for the prostitutes, for the orphans? Because of the Christians. Because they know how to love. They understood what would break their hearts. Anything that breaks the heart of God, their heart also breaks. Amazing ang tunay na Christianity. Nakuha ninyo? Bakit? Because they knew the Lord loves them. Kaya ito yung challenge sa ating lahat. Tingnan niyo sabi ng Lord, if you love me, huwag na yung, Lord, nagkatanong service, nag-worship ako. Hindi yun ang tanong ng Lord. If you love me, ang sabi niya, I'm giving you a new commandment. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Amazing. Paano mo nalaman mahal mo si Jesus? You will keep His word. Tama ba? You will keep His word. Hindi pinagtatalunan yung kanyang sinabi. Ginagawa. Okay po?
Andyan pa tayo. Ano sabi ng Lord? Kung mahal mo siya, love one another. They will know that we are His disciples because we love one another. Madali? Mapakahirap. Hindi madali. Tingnan mo katabi mo. Kaya mo ba talaga mahalin yan? Hindi. Alam nyo, sinasabi ko sa iyo bakit mahirap. Una, ito ang ating topic. Introduction lang yung kanina. Sorry, tamo ang hirap. If we are to love one another as Jesus loved us, then for sure, we are to love people who are not easy to love. Tingnan nyo na lang yung mga alagad. Sabi Lord, love one another. Alam nyo ba problema ng mga alagad na yun? Nag-uunahan kung sino nasa kanan, sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, mamamatay na ako. Sino sa kanan, sino sa kaliwa? Parang, ano ba kayo? Andiyan pa iniisip nyo, puro sarili pa rin. Pansin yung kasalanan. Lahat tayo ganun eh. Ang hirap ata. Ang hirap ang mahal. Kahit sa asawa mo, kahit ang ganda-ganda niyan. Ang hirap ang mahal. Bakit? Kasi pagkatapos diyang maganda na yan, bigla ka nang uutusan yan. Gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo yun, gawin mo yan. Hay! Pagod na ako! O, di ba? Si lalaki naman, parang mahal na mahal kita. Di ba? Naalala ko yung may kinasal eh. Nakakatawa eh. Kinasal sila. Sabi niya, biglang tumawag sa mami niya, Ma, hindi ko na kaya. O bakit? Pangalawang gabi mo pa lang. Tapos na po yung honeymoon namin. Umuwi na ako sa bahay. Andito na yung talagang nagkaroon totoo na yung buhay namin. Ano ibig sabihin totoo na? Pinagpaplansya na ako. Pinaglalaban na ako. Kasi sa Amerika to, walang katulong doon, di ba? Pinagluluto na ako. Ang hirap pala na may asawa. Kasi sa una, parang ang sarap eh. Parang itong lalaki na to, pagliding ko lang gusto. Kahit pagod na ako. Pero nung pangasawa mo na, naku, nakakapagod pala talaga. Naintindihan ibig sabihin. Di ba? So biglang, kaya yung mga nangangarap, Valentine, sana makita ko na si Valentino. Makikita mo si Serpentino. Di ba? Talagang magugulat ka sa mga kamandag na dadala-dala niyan. Na magdadala ng paralisa sa'yo. Mapaparalisa ka sa pagod. Ito nakita ko na sa mga nanay, kaya bilib din ako sa mga nanay. Katulad sinabi pa sa Pedro ng Maga, bakit ka mo? Yung nakita ko yung asawa ko, mula nang nanganak yan, hindi na nakatulog ng eksakto yan. Lagi na siyang puyat. Kaya yung mga nanay, hindi yung pansin, dito natutulog. Joke lang. Hindi, sabihin, habang naghihintay ba? Habang naghihintay. So, sobrang pagod, di ba? Sobrang pagod. No? Kaya, we are to love difficult people. And you know, this is something beautiful about Christianity. Now, alam niyo sa totoo lang, hindi alam ng tao, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? So, tuwan-tuwa ako kay Pastor Peter kasi ito sabi niya kanina, in his own personal confession, that his prayer for all of us is not just for us to grow in knowledge, though it's good. His prayer for us is the very same prayer that he echoed the very prayer of Paul to the Philippian Christian. Ang sabi niya, and this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Pag-isipan niyo mabuti. If we are to love difficult people, sa palagay niyo, kailangan niyo ba mag-grow in love? Do you need to grow in love? Now, sino dito feeling niyo you need to grow in love? Sige, tingnan ko lang. Good. Ako, I need to grow in love. I really need to grow in love. Yung iba sa inyo hindi nagtataas ang kamay. Siguro talagang galit na galit tayo sa mundo. We all need to grow in love. If we are truly disciples of Jesus, we want to grow more. And makulit to, abound, still more and more. Bakit? Now, una, do we really understand what love is? Sa mundo, depende sa edad. Bata pa kami, tinatanong yung, what is love? Di ba? Naalala yung Islam book na hindi na uso yan kasi may Facebook na eh. What is love? Diba? Love is crush. Diba? Yung bang, admiration, ang ganda niya, ang cute-cute niya. Nung bata yun, di ba? Nung bata, cute. Yung lumaki na, kakatakot. Now, yung iba naman, they fell into infatuation, yung akala lang pag-ibig, kasi there's some form of passion. Sabi nga nung bata, alam ko na ang pag-ibig. Kasi nung nakita ko yung nakas ko, yung talagang pinuntahan ko na siya, parang nanliligaw na ako. Naku, kinagat ako ng aso, hindi ko naramdaman. Kaya I feel so in love. Nalapan yan. Ngayon, kamusta na? Ngayon, alam ko na, masakit.
Naku, yan yung mga ganyan. Ano yung infatuation lang yan, yung paano nasasaktan. Yung iba naman, romantic na. Siyempre, Valentine's, binigyan ka ng flower. Love! Naku, fake plastic yan. Di ba? Ang dami niyang binigyan ng ganyan. So, iba tayo romantic. Hindi naman masama yung mga yan. Normal lang yan. Maganda yan. Siyempre, iba naman, tinawag lang, committed. Ibig sabihin, committed na yung love. Committed. Nung kasal, para ang saya, no? Pero pagka matagal na, kaya nga may mga sinusulong ng divorce no sa atin di ba? Kasi nga committed yung love. Now, sa Biblia, sa Greek, merong 4 na klase ng love. Yung isa ay tinatawag lang storge, ibig sabihin niyan yung parents love to the children, ganyan. Yung tinatawag ng phileo, ito yung love between friends, yan. Meron tinatawag na eros love, ito yung love with passion between husband and wife, or perhaps yung iba naman, they thought that this is love, doing this to several women, yun yung tinatawag lang erotic, di ba? Kaya nga, erotic. Hindi, joke lang. Puro error. Hindi, joke lang. Ano lang yung gawa-gawa ko lang. Pero erotic, yung eros love, yun yung something like that with passion. But somehow, in the Old Testament times, they rarely used the word agape. It was commonly used and introduced only by Jesus. The unconditional love. Yan yung sa Greek. Now, ito ang ganda. What is really love? To you, tinanong mo ba ano bang love? Pastor Peter gave a very beautiful definition. At itong sabi niya, true love is from God. Remember kanina, from God. Unconditional commitment towards imperfect people to seek their highest good and oftentimes requires sacrifice for His glory. Now, for the purpose of our discussion, para maintindihan, how will I love the difficult people? Understand true love. Tama? Now, para mas madali natin maalala, using the same definition, is just remember the word love. Sabi mo, love. Love. Say it with me, love. Love. No, love. Ano yung love? Remember, Lord, own it, vigilant, and exaltation. Say it with me, Lord, own it, vigilant, and exaltation. Bakit importante yan? Let's start with Lord. You see, love starts with God. Love is from God. Are you following? Love is from where? From God. To love difficult people is to all starts with the Lord. Si Lord, bakit ka mo? Kasi the Lord as in demonstrated that love. Tingnan nyo hindi ito parang inutos ng Lord for the sake of, sige gawin mo to. Lord, ang hirap naman, imposible naman. Yes, because the reason why I'm telling you this, because I demonstrated it. In fact, you cannot do it without my own power. Kasi sabi ng Lord, tingnan nyo, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Alam niyo ba ibig sabihin ng sinners? Gusto niyo malaman? Tingnan nyo. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Ano sinasabi ng Diyos? When I died for you, you were my enemies. Ikaw ba mamamatay ka pa sa kaaway mo? Yun yung sinabi niya. Ito yung extent. If you feel that people are difficult, I'm telling you now, you love not only these people or you love even your enemies because yung normal, the natural, obviously we love those who love us. Tama ba? We greet those who greet us. Tama? But you know that you are operating in the supernatural because God, the supernatural is in you. You're beginning to love those people who are not loving you. Worse na yun. You're greeting people who are not greeting you. Kaya nga dito, pansin nyo, ang challenge sa atin, pansin nyo, pag di pinansin, hindi niya pinansin, hindi ko na rin siya papansinin. Kala mo sino siya? Hindi. Sabi ng Lord, kung pinapansin mo lang yung pumapansin sa'yo, ganun din ang ginagawa ng mga magnanakaw. Pareho lang kayo. Ganun din ang ginagawa ng mga pumapatay ng tao. Pinapansin nila yung pumapansin sa kanila. At yung hindi pumapansin sa kanila, pinapatay nila. Pareho lang yun. Kaya sabi ng Lord, because you are the child of God, there's something supernatural in you, there's something powerful in you, you can do something beyond what normal people could do. You can love your enemies. Now listen to this. Paano nangyari yan? Kung si Lord, yung Panginoon natin, siya ang susundin natin, tama ba? Siya magkocontrol sa atin, tama? Ngayon, kung
Galit tayo sa taong nagalit sa atin. Di natin pinansin yung taong hindi namansin sa atin. Ano sinasabi natin? Siya nagko-control sa atin. Andiyan pa kayo? Kaya mo siya pinansin, hindi pinansin kasi hindi ka pinansin eh. Kino-control ka niya. Remember, He is your Lord, not Him. Kaya, ang control, wala doon. Sabi niya, minsan siya sabi natin, ginagalit mo ako eh. Hindi ka niya ginagalit. Huwag ka magpa-control dyan. Si Lord yung nagko-control. Kaya sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Kino-control niya ako. Nakuha? Kaya nga, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Hindi ho kasi posible. Imposible kasi kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Dati ninyo, lahat ng pag-ibig natin may hangganan. May hangganan. Hindi yata kaya ito, kwento ko na sa inyo. Nagamit ko na to pero gagamitin ko ulit para lang lalo madiinan natin. Kunyari, nung unang taon namin, 30 years na akong married, baka ma-misinterpret nyo, 30 years na. On our first 2 years, challenging. Lalo na yung first year. Yung mga second year, medyo maano na, pero challenging pa rin. Pero first year, grabe. Siyempre, ang saya ng aming mga unang linggo. Unang buwan, ang saya-saya. Pero dumating ang panahon, yung tahimik kong asawa, bigla na nagsalita ng iba't ibang wika. Kasi ang babae, pagkagalit, nag-iiba-ibang wika niyan, nagkakaroon niya ng spiritual gifts. Speaking in tongues. Siyempre, hindi mo naman maintindihan, wala kang gift of interpretation. Sa una, sige lang. Napupuno ka na rin. Kasi may hangganan ang iyong pagmamahal. Are you following? Noon, nung hindi pa ako Christian, pag nagagalit ako, kung ano hawak ko, binabato ko. Kung hindi man, nanununtok ako. Hindi ako basta nagsasalta, sasapak na lang ako. Ngayon, ito nagkataon talaga, sobrang inis na ako. Isipin mo, selos ng selos. Hindi maganda tawa nyo, Parang sinasabi niya, wala akong karapatang pagselosan, Nakakainis ang dating, No, selos ang selos. Kasi nga, sobrang abala ako sa ministry. Ang isip ko, diyan ka lang. Huwag mo ako istorbohin. Siyempre, asawa mo yan. Kailangan niya rin ng panahon. Tama ba? Nako, sa inis ko, hindi ko naman siya masapak. Lumabas ako. Galit ako. Sinapak ko yung pader. Pinaramdam ko, galit ako. Bugong yung pinto. Tapos sinapak ko yung pader. Pero sa tenga ko may bumubulong, wag! Pero hindi ko pinakinggan. Wag! Yung tunog wala sa pader, nasa kamay. Siyempre din, nahimas ko. Sakit eh. Nahimas kong ganyan. Sabi ko, sana nakinig lang ako sa iyo. Bigla ako nakita yung pagkabilog ng singsing. Itong singsing ay bilog. Walang simula, walang hangganan. Ito ay sagisag ng pag-ibig ng Diyos. Nagkakaintindihan? Kasi pag-ibig natin may hangganan eh. Kasi sabi ko, Panginoon, tulungan ninyo ako. Umabot na ako sa hangganan ko. Ayoko na. Pagod na ako. Ba't nyo ba ako ginaganito? Di ba? Iyak na talaga. Tapos biglang sabi ng Lord, ikaw naman may kasalanan yan eh. Minsan kasi gusto mo, baguhin mo siya. Hindi, ikaw magbago. Hindi mo binibigyan ng panahon eh. Bigyan mo ng panahon. Okay, Lord, susunod ako. Pero ayoko na munang tumabi sa Kanya. Galit ako. Di ba, yun ang pag-ibig mo eh, galit eh. Ayoko matulog sa kwarto. Sabi ng Lord, pumasok ka. Tabihan mo siya. Galit ako. Hindi mo yan pag-ibig. Pag-ibig ko na yan. Pumasok ka. Di ba sabi mo, duktungan ko yung pag-ibig mo? Opo. Pumasok ako. Nahiga ako sa may paanan. Kasi galit ako eh. Hindi, tabihan mo. Lord, galit nga ako. Tabihan mo nga. Hindi mo pag-ibig yan. Pag-ibig ko yan. Okay. Tumabi pa nakatalikod. Di ba? Sabi niya, sabihin mo, I love you. Ah! Hindi! Galit nga ako eh. Sabi ng Lord, hindi mo pag-ibig. Pag-ibig ko. Tsaka Lord, tulog na oh. Nakaganyan siya. Ang totoo niya, hindi yan tulog. Ready lang. Just in case. Di ba? Naintindihan ninyo? So, sabihin mo, I love you. I love you. Biglang bumaling, sorry. I'm not perfect. Ayan, di nagkaanak kami. No. So, bakit? Pag-ibig na ni Lord yun eh. Hindi na natin pag-ibig.
Sa totoo lang, may mga taong ayaw nating makita. Yung iba nga ang teknik natin na ayaw na natin pansinin, hindi na natin kausapin, wala tayong pakialam. That's not love. Love is active. Love is expressive. Minsan ayaw na lang natin kausapin, hindi yung love. Ang love ng Diyos, He is willing to die for the sinners. It doesn't matter whatever you think about me as long as I will love you because Jesus loves you. To us, it is impossible, but to God, nothing is impossible. You cannot ever say, I cannot love this person. You cannot ever say, I cannot love this professor. I cannot love this boss. I cannot love this employee. I cannot love my sibling. I cannot love my sister, my brother. I cannot love. You cannot say that if you belong to Jesus. You know why? Because God who is in you is supernatural. He goes beyond what we can do naturally. Kaya alam niyong Christian tayo because we are doing something beyond normal. Nagkakaintindihan? Kaya nga ang ganda-ganda rin ng sabi ni Pastor Peter. Sabi ni Pastor Peter, some are loved because they're valuable. But some are valuable because they are loved. You see, friends, the Lord Jesus loved us. Not because we're valuable, but we became valuable because Jesus loved us. The people beside you is valuable because the person beside you is valuable because Jesus loved that person. You give that value to that person because the Lord loves that person. He died for that person. Kaya nga, kapag sinabi mo, hindi ko maintindihan, hindi ko ito matanggap, bakit? How could this person do such a thing? As if you're saying, you are not capable of doing wrong. Then let me tell you, you're wrong. Because every one of us is capable of doing the worst. And it's only by God's grace that He loved us, He died for us. So sabi ng Lord, do the same to your brother. Do the same to your sister. Do the same to those people who are difficult to love. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, di mo kaya? No. The love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Nasa atin na yan. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. Andyan na yan Kaya, ilabas mo na lang. Ilabas mo na lang. Minsan, ayoko, tawirin mo yan. Dahil hindi na ikaw yan. Si Lord na. Hanggat hindi mo tinatawid yan, ikaw pa rin, you're still living in the flesh. Don't live in the flesh. Live in the Spirit. Number 2, you have to own it. You have to own it. You have to be responsible. You have, itong reality to, you must be yours. Ariin mo to. Kaya balikan natin. If you own it, look at this. You have to give unconditional commitment. This is no longer just passive, waiting, okay Lord, just do it. No, you have to own it. You have to be responsible in doing it. Kaya sabi niya, towards imperfect people. Gawin mo. Gawin mo to. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, we love because He first loved us. You have to own it first. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother whom he has sinned cannot love God whom he has not sinned. Kaya yung mga taong hindi lang pinapansin, pag nakikita parang lang kumukulo ng dugo, then you say you love God, you sing to God, you're a liar, sabi ng Lord. Hindi ang sabi niya, you are a liar. He cannot love God whom he has not sinned. Look at this. And this is the commandment which we have from Him, that the one who loves God should love his brother also. You have to own it. Do it. As in, this is my commitment, unconditionally, towards you, an imperfect person. Nakakaintindihan? Now, ito pang may amazing. Sabi ng Lord, kaya nga, how are you to do that? In reality, paano? Alam nyo, una sabi ng Bible, offer your body as living sacrifice. Your body. Once you offer it to God, that body is no longer yours. Yung namamansin na yan, hindi na iyo yan. Namansin yan because of Jesus. Are you following? Hello? Kung hindi ka pinansin, it's okay. I offer this body to the Lord anyway. Kaya kung hindi niya ako pinansin, it's okay. Kasi kay Lord naman na to. Nagkakanindihan tayo? Nagkakanindihan? Kaya importante yun. Okay, kung hindi mo ako pansinin, it's okay. Pinistab mo si Jesus, hindi ako. Kaya ako mag-preach ako ganyan, tulugan mo ako, it's okay. Kaya gigisingin kita because my responsibility is to help you. Pero kung tutulugan pa rin ako, wala akong pakialam. Hindi sa wala akong pakialam. Hahayaan kita, baka pagod ka, baka may sakit ka, hindi ko alam. Basta, ang alam ko, I'm doing my best because I care and love you. Yan lang naintindihan ko. Pero ito ang amazing, sabi ng Lord,
Gusto mo ma-involve? You need to be involved. Tingnan niyo sabi ng Bible. For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each a measure of faith. Ano ibig sabihin ng Diyos? From now on, don't ever think, I don't need you. Parang sasabi sa katawan, hoy feet, because I'm a mouth, I don't need you. Hindi pwede. We need each other because we belong into one body. Ang totoong love, hindi mo pa sabihin, I don't care about this church, I don't want to be involved. Mali ka. The reason why we're encouraging you to be part of a smaller group, because we are a very huge church, you cannot really exercise that love in a big gathering like this. But you can exercise it by contributing to the body of Christ. Kaya nga, meron tayong smaller groups. Nakuha ninyo? Nagkakadinan tayo. Tingnan niyo bakit ko sinabi yan. Tingnan niyo ha. Just as we have many members in one body, all the members do not have the same function. So we who are many are one body in Christ, and individually members one of another. Kung naintindihan natin yan, tingnan mo yung katabi mo. Magkasama na tayo. We are members one of another. So, ang hanap mo is not what this person can contribute to you. Ang hanap mo is, as part of the body, what can I contribute to you? In your growth in loving Jesus, in serving Jesus, and in serving the community. We are the body of Christ. Kaya nga, hindi totoong pagmamahal if we detach ourselves from the body. Walang totoong ganung pagmamahal. If we feel that we are not accountable to any human being, then that's not real love. May mga tao sabi, I'm only accountable to God. Yung mga ganung tao, delikado yun. Hindi ka pwede accountable to God lang kasi may body. Kaya nga siya hindi naman ako naglagay ng pastor, sabi naman, He gave some as apostles, some as prophets, some as teachers, some as evangelists, some as pastors and teachers to equip the saints. Tama ba? And you cannot say, I am not accountable to these people. I am alone accountable to God. Yung mga ganun, delikado yun. Kasi wala silang accountable. Hindi pwede. May accountability ang bawat tao. Kaya nga, if you are honest, if you are sincere in your love, if we are sincere, then we need to be humble with one another. Tama ba? Kaya nga, we are to serve one another. Kaya nga, we keep on telling you, you join a small group where you can exercise. Ayoko na, nakakainis sa small group, nakakasakit sila eh. Nakakasakit. Tama naman. Kaya nga, maintindihan mo. Kaya may mga difficult people. Kaya nga sa small group, iba, ayoko na sumali dyan. Hindi, doon mo nga matitest na totoong pagmamahal eh. Tingnan nyo ang mga klase ng tao. May mga tao, mga pretty-pitty. Yung akala na maganda sila at cute sila dahil sila lagi may problema. Kawawa naman ako. Ang dahil ko problema. Minsan, ang hirap kasama yan. Di ba? Lagi na nga nakikita puro problema. Alam mo, ito gawin natin. Ay, mahirap yan. Grabe, kawawa naman tayo. Inaapi tayo nito mga tao na ito. Yung mga ganun. Iba naman, mga nitty-gritty. Ano yung nitty-gritty? Hinahanap lahat ng pagkakamali. Mali yan. Puro mali ang nakikita. Napaka-critical. Nakakita na kayo ganyan tao? Ang hirap patang kasama yan. Parang magulang mo yan, ano? Ano pa? Yung iba, naughty, talagang salbahe, talagang nananakit, sinasadya, talagang sobrang, parang talagang pasaway, parang sinasadyang saktan ka, sinasadyang parsahan ka, mga naughty na tao. Yung iba naman, tutti-frutti, mga bolero. Ang hiling ng bola, ang galing mo, pero pag talikod mo, sinasapak ka naman. Di ba? Yung iba, alam mo na, haughty. Sobrang yabang. Akala mo sila lang ang tama. Kapag ang kasama mo laging tama, sigurado yan may tama. Di ba? Now, if you are to own it, you also have to admit na minsan tayo rin yung difficult people. We always see people there, difficult yan. Pwede ba tumingin ka sa salamin? Difficult to. Tayo minsan yung difficult eh. Kasi nga, we always see things from our end, not from we don't listen to what they are saying, we're just listening to ourselves. Tayo yung difficult. Kaya ito ang suggestion ko, don't be a difficult person. Di ba? Be a blessing to somebody else. Real love, you are a blessing to somebody else. Hindi tayo pabigat. Tayo ay pagpapala sa kanila. Sabi ng Bible, treat others the same way you want them to treat you.
Positive, hindi yun, do not treat. No, treat the others. Gawin mo yung gusto mong gawin sa'yo. Di ba, naalala ko nga, nung minsan nasa Jollibee ako eh. Yung kahera, bukas yung blouse. Sabi ko sa Ali sa harapan ko, Miss, pakisabi mo naman, bukas yung blouse niya, kawawa naman yung bata. Sabi niya, ay, kayo na po, nakakaya eh. Kayo yung babae, kayo na magsabi. Hindi ko makakilala ni Ali, siyempre, kayo na po, nakiusap pa ako. Sabi niya, ay, kakaya. Hindi niya sinabi. Return ko na. Sabi ko, Miss, huwag kang magagalit ha, bukas yung blouse mo eh. Ay, sorry! Ako, huwag kang mag-alala, hindi ko tinitigan. Kapbi. Nag-joke lang ako, pero hindi mo na ako marunong talaga nun. So, ibang tao, ganun, hinahayaan lang merong dumi rito, hinahayaan lang, tapos pagtatawanan pa, may nakasabit dito, pagtatawanan pa. Gusto mo ba ganun? Hindi, di ba? Kayo na mismo magsasabi, kapatid, meron ka dito, oh. Di ba? Minsan iisip natin na nakakahiyang sabihin. Hindi. Kung nagmamahal ka, iniisip mo, ano ang epekto sa kanya? Kawawa naman siya. Di ba? You treat others the same way you... Be a blessing to somebody. Kaya ganun sabi ng Lord, inulit niya yan, oh. In everything, ha? In everything. Not in something, but in everything. In other words, in all things. Therefore, treat people the same way you want them to treat you. For this is the law and the prophets. If you want to summarize loving others, then treat others the way you want to be treated. Di ba? Katulad ng ito, sa CR. Di ba, minsan sa CR, inuubos yung tissue. Ay, ang daming tissue, libre. Yung susunod, kawawa naman, nagmamadali na nag-LBM. Walang tissue, paano na to? Tapos kailangan siya dumabi, paano na yan? Walang tissue, kawawa naman. Kaya, panyo na lang. Kawawa. Kaya ang isip mo rin, hindi lang, libre, kunin mo yung tissue, iuwi natin, sayang to, libre to. Oh, wow! Isipin mo, may ibang gagamit. Kaya nga, kahit na, yung ifo-flash mo lang, kasi isipin mo, may gagamit na iba. Tama? Yun nga lang pag sa lababo eh, kailangan punasan mo kasi may gagamit na iba. We care for the rest. Ibig sabihin, we are focusing also on how we can be of service to others. Are you following? Di ba? Kaya nga kahit na pag nakikinig ka, hindi ka basta natutulog kasi baka tumama ulo mo sa tabi mo. Iniisip mo rin kung matutulog ka lang, kaganyan ka. Parang malaglag. Parang you want to be a blessing to somebody else. And this is why, because my gift in the body is preaching, I give my best. I study hard. Because this is my contribution to you. Kaya I cannot force, kunyari ikaw, gusto ko mag-lead the worship, wala ka namang gift sa pagkanta. Sa pagkanta mo, yung iba nag-worship na nung ikaw na, biglang umalis na, nawala agad. Nagaling, ano ba yan? Hindi, relax ka lang. You find where you are gifted and use that to bring glory to God. Hindi lahat ng nakikita sa harapan ay blessed serving the Lord. Minsan, yung hindi mo nakikita sa katawan, yun ang mas importante. Minsan nakatingin tayo sa mukha, nakatingin tayo dito, ang pinaka-importante, yun nasa loob pa nga, liver, baga. Minsan ang gwapo, pero yung baga pala, cirrhosis na dahil lasinggero. Di ba? Kaya ang importante, maayos ba yan? Kaya yung tanong dito, hindi yung matangos ng ilong, kundi magaan ba siyang huminga? At nagpapagaan ba siya ng hininga sa iba? Di ba? Are you following? Be a blessing. Own it. And finally, be vigilant. Be vigilant. Why? Look at what it says. To seek their highest good. So you need to be watchful. You need to be alert. Why? Bakit po? Napaka-importante ito. Because sometimes it often requires sacrifice. Now, listen to this. You need to understand that Satan is trying his best to destroy his people. And he knew that the sign that we are really followers of Jesus because we love one another. Kaya gagawin niya, aatakihin niya yan to divide us. Kaya saan yan sabi ng Bible? Be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Kaya nga sabi ni Paul, inulit niya, sabi niya, for our struggle, remember, be vigilant. It's not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Hindi mo kaaway kapatid mo. Ngayon kung inaaway mo yan, nako, sumasabay, pumayag ka na, gamitin ka ng Diablo to do that.
Huwag kang pumayag. Hindi mo kaaway yung katabi mo. Meron kang kaaway na spiritual realm. Then you find it out in prayer. You find it out in a spiritual realm. You engage in spiritual battle. Don't allow Satan to prevail against us. Tayuan natin. Why? Because we are more powerful. We are more than conquerors in Christ Jesus. Nagkakaintindihan tayo? Andiyan pa kayo? Kaya pag yung asawa mo, hindi submissive, huwag mo sabihin, Satanas. Ganun. Dali mo sa Diyos, Lord, ano pong gagawin ko para po maiayos ko to? Then be vigilant. Kaya alam niyo ba, ang demonyo napakagaling. Papaltan niya yung word na, yung love, gagawin niyang affection. Kaya punta kayo sa dictionary, ang meaning ng love, affection. Hindi. Kung vigilant ka, ang love, hindi affection. Kasi there is no such thing as I fell in love. Walang ganon. It is a decision, it's a commitment. Kaya nga, hindi totoo yan. So be vigilant. Kasi gagamitin siya, he will tell you lies as if they were true. Hindi sila totoo. Ang totoo, ito ang love. It's a decision, it's an act of the will. Minsan ayaw mo, pero gagawin mo because it's the right thing to do. Kaya yung sabihin, ayoko hypocrite, di man ako hipokrito, no? Basta sasabihin, gagawin ko, ayoko siyang kamayan, ako, hipokrito, galit ako sa kanya. No, hindi yun ang hypocrisy. Hypocrisy is you know what is right, but you're not doing it. Yun ang hypocrisy. Kunyari, masama loob mo, ayaw mo siyang pansinin. Anong katotohanan? Sabi ng Lord, batiin mo kahit di ka binabati. Batiin mo kahit na ayaw mo, batiin mo kasi yun ang totoo. Pero pag di mo binati, ayoko magkukunwari, ayoko maging plastic, then you are not living in the truth. You are living in the falsehood of Satan. Kaya huwag tayong pumayag. Be vigilant. Be vigilant. Panoorin natin si Pastor Peter sandali. Ang ganda-ganda ng kanyang testimony. Kasi if he was not vigilant, he was not listening to God, perhaps not miss niya yung glory ng Diyos. Let's watch. Years ago, somebody did something unjust to me and to our family. I never felt more betrayed because this person was our good friend, family friend, ninong of my brother's wedding. But he betrayed us. When he was sick, somebody called me, Peter, he wants you to visit him. He wants you to pray for him. In my mind, I'm not going to do that. Why? I don't feel like doing it. Why will I visit you? Why will I pray for you? You have betrayed our family. You have betrayed me. In fact, this is the same guy who fired me from my company. I said, I'm not going to go. I'm not going. Then the Lord spoke to me. The Lord said, Peter, I command you to pray for people. I've commanded you to love your enemies. If you don't obey me, how are you going to teach the Bible someday? You're a fake. You're a hypocrite. You know what's right and you don't do it. So, when they called again, I said, okay, I'm going. But let me tell you from my heart, I don't feel like going. I don't feel like praying. In my mind, why would I pray for him? What if he gets well? In my mind, that guy deserved to get sick. He deserved to be punished. Why should I pray for him? Do you understand my feeling? I'm being honest. And then share the gospel. Why should I share the gospel? What if he accepts Christ and go to heaven? You know, this last-minute conversion is very effective. I'm being honest. But you know what? I obeyed. Motion before emotion. So when I went to his house, I knocked. The wife opened the door, welcomed me, brought me to the bedroom, and when he opened the bedroom, when I saw him, my goodness, I stretched out my hand, and my love for him came. I do not explain it. I felt sorry for him. I really had compassion. I realized that is supernatural. Only God can do that. Oh, amen?
Only God can do that. Kaya minsan sumunod ka eh. Kaya huwag mo na isipin, yung kapitbahay, mahirap yun. No, no, no. Just do it. And you will see how God will work. And there's such great joy to see the reality of God at work in our lives. Ang sarap. Kaya ano yung pakiramdam? Ang saya. Tama kita mo. Dati hindi ko magawa yan. Nagawa ko. Nagawa ko. Only God can do that. Nakita mo yung reality ng Diyos sa iyo. Kaya ang sabi ng Bible, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Paano nyo makikita yung pagmamahal? Give preference to one another in honor. Merong paggalang. Merong pagbibigay ng pugay sa tao. Nag-uunahan pa nga dapat tayo. Amen po? So finally, exaltation. Bakit exaltation? Alam nyo, itong pag-ibig na to, it's not just for us to say, I love you. Hindi. It is actually, sabi ng Bible, but you are a chosen race. Kaya nga, a royal priesthood, a holy nation, people for God's own possession, so that you may proclaim what? The excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Paano nangyari yan? You were not a people, but now you are the people of God. You are not received mercy, but now you have received mercy. You have experienced the very love of God. Sabi niya, that's why I want you to be my I want you to proclaim my excellency. Paano? Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the things in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. One day, they too will exalt Jesus. One day. Bakit? Iba ka eh. Kaya remember this, you're not just a father. You are a priest of God in your family. Kaya you proclaim His excellency. Kaya whenever you do something, whenever you are to act on something, ask yourself, what does love require of me to bring honor to my God? Diba? As a student, you are there not just to study, you are to proclaim His excellency. You are doing your assignment not because you see my teacher require me to do this. No, I'm doing this with all of my heart because I want to declare my love for Jesus. Because I am a student priest. And the people would know that I am serving the Lord. And I love God and I love them. And I love my teacher. I don't want her to experience headache because of me. Di ba? Pagdating sa opisina, you are not just an engineer. You're not just an accountant. You are an engineer priest. You are an accountant priest to proclaim the excellency of God. You give your whole heart because that is your contribution to the body. To tell the world, I belong to Jesus. I'm doing this because I love. Nagkakadinihan? Paano nyo makikita yun? Tingnan nyo po. Paano? Honor all people. Honor all people. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. Minsan, ba't we honor yung king na yan? Labo-labo. No, yun ang sabi ng Diyos eh. Diba? Honor the king. Servant, be submissive to your masters with all. Look at the words. Respect. That is love. Respect not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Diba? O kahit masama pa yan, still respect, honor. That's love. Ito, tinan nyo. In the same way, wives, be submissive to your own husband, so that even if any of them are disobedient to the word, hindi supposed to the Lord, they may be without a word by the behavior of their wives as they observe your chaste and respectful behavior. Yun ang love, honoring. Now, tinan nyo, you husband, in the same way, live with your wives in an understanding way as with someone weaker, since she is a woman, and show her what? Honor. That's how we show love. Honoring people. It's declaring the glory of God. Minsan hindi tayo honoring even with the way we talk with people. We are not honoring. Because we do not really express the real love of God. Now listen. To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit, not returning evil for evil, insult for insult, but giving a blessing instead. You were called for the very purpose that you might inherit a blessing. Amazing. Now, let me just end with this. There was an apologist. He was trying to explain about Christianity to his friend, Emperor Hadrian. His name is, iba-iba yung pronunciation, Aristides, or Aristides, whatever, basta Aristides. Okay? So, si Aristides, an evangelist, tingnan nyo he did not use the Bible to explain about Christianity para ma-prove niya Christianity is true. He did not even use the resurrection of Jesus Christ. Hindi siya nakipagtalo sa isip. Ito sinabi niya,
He compared the Gentiles or the Greeks to barbarics, to the Judaists or mga Jewish people, and to the Christians. Kinumpare niya. And sabi niya, just to prove to you why Christianity is so superior in terms of why this is really true. Ito yung sinabi niya. Christians have the commands of the Lord Jesus. Just, this is an excerpt. Pwede namang tingnan sa internet yung kompletong letter. The Messiah himself etched into their hearts. They do not engage in adultery or sexual immorality, and they do not bear false witness. Yan ang katangian ng mga Christians. Ito yung mga Christians sa mga panahon na, neither do they covet that which belongs to others. Hindi nila kinamkam, hindi nila kinuha yung mga bagay na hindi kanila. And they honor father and mother. Love their neighbors. Mahal nila ang kapitbahay nila, mahal nila ibang tao. And do not do to others anything that they do not wish to be done to them. Kakaiba itong mga Christians. At ito pang sabi niya, inaaliw nila yung mga nananakit sa kanila. At pinapanalunan sila bilang maging kaibigan. Galit sa kanila, inaaway sila, kinakaibigan nila sila. At masigasig sila na gawin ang mabuti para sa mga umaaway sa kanila. Kakaiba, no? At sabi ganoon, at hindi sila sumusunod sa mga kautusan. Ibig sabihin, they are not disobeying unlawful lifestyles and all impurity. Lahat ng marunong hindi na ginagawa. They neither neglect, hindi nila pinababayaan ang mga balo, at hindi nila pinagmamalupitan ang mga ulila. Amazing. Ito ang Christians. Ang layo-layo na ng mga nagmatawag sa ating ngayong Christians. Minsan kung sino pa yung Christians, sila yung swapang, sila yung nang-iisa ng kapwa, sino pa yung Christians, sila yung palaaway. Kasi sabi ng Bible, babalikan ko kayo, a new commandment I give to you, that you love one another. Minsan nalulungkot ako kahit minsan sa service, iiwanan ng parking, the double park, hindi makaalis yung kapatid dahil nag-worship ako eh. Hindi ko talaga nagmamahal ka kay Jesus, nagmamahal ka sa kapwa. Iniisip mo yan. Kaya sabi ng Lord, because by this, all men will know that you are my disciples. Naintindihan natin? Hello? Makita nyo kahit sa worship, minsan nag-worship ka, biglang may malilate na darating. Excuse me po, late kasi. Di kasi mo agahan. Alam nyo kung kayo yun, magpasalamat. Ay, sige, pasok ka. Let's worship the Lord together. Kung ikaw naman yung late, hintayin ko na lang matapos. Di ba? Kasi bakit? Si Lord, ang totoong sukat, love, concern, honor, honoring one another, because that is real love to God. Kaya ho, you love one another even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Tayo pong latay yung buko at pumikit. Thank you, Jesus. As our heads are bowed down and eyes are closed, kapatid, here is the challenge for all of us. You see, Bible knowledge of God, that's wonderful. But truth lived out, the knowledge applied in love, that's what Jesus Christ is looking for. But we cannot give love overflowing, because that love of Jesus is for sure, we cannot contain it. He's infinite God. And that love, we cannot contain it. We need to share it to somebody. We need to pass it on. We need to for everyone to have it. We need to express it. If that is real in you, obviously, you have to share it to someone. But obviously, you cannot do it on your own. That's why you have to experience His love first. Kung hindi mo na-experience yung love ni Jesus, that He died for you on a personal level, that you understood that He died for your sin, He saved you from eternal damnation, you'll never be able to pass on that love that you have never received.
Kaya kapatid, before you pray to love and forgive others, before you pray na, Lord, I want to forgive, you offer first your love, yourself to Jesus and say, Lord, help me to experience your love na hindi na yung religious way, kundi personal. Talagang kayo, Panginoon, ang maghari sa buhay ko. Kayo, Panginoon, ang yumakap sa akin nang magawa kong yumakap sa ibang tao kahit hindi sila kaakap-akap. Kaya mga kapatid, if God is speaking to you and somehow God is telling you, you need first to experience this love and you haven't experienced it personally, be humble enough and be honest enough to admit it. And sabi mo, ako po yun. I need the love of Jesus. Kapatid ko, ikaw yun, just raise your hand before the Lord with humility. Yes, yes. Lord, I need that love. I need that love. Lord Jesus, fill me with your love that I will be able to love others. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And for those who raise their hand, admit it before God. Lord Jesus, I accept your love for me. Help me to live it out. Thank you for dying on the cross for me to demonstrate your love, oh Jesus, towards an imperfect person like me. And Lord, by your grace and by your mercy, I pray that I may live it out, that I may share this love to others, that I may love people even if they're difficult to love. So thank you, Jesus. Thank you for dying for me, and thank you that you did not remain dead. You rose again from the dead on the third day according to the scripture. And Lord Jesus, I believe that with all of my heart. Thank you, and thank you, Jesus. And for the rest of us, let this be our prayer before God. Lord, thank you for calling us to love others as you have loved us. Help us to grow more and more in love and with you and with other people, with knowledge and discernment. Help us, O God. Lord, we understand that we cannot do this on our own. So keep us always filled with your love, filled with your Holy Spirit. And I pray that you may find us owning it, as in becoming responsible for it, that we are to love towards imperfect people. Na talagang we have to make an action. We have to take the initiative, Father God, to share this love to difficult people. And Panginoon, thank you that you want us also to become a blessing to others. So Lord, thank you for giving us this love and allow us to be a channel of your love, to be a blessing to someone else, to be a contribution to somebody else's life. And Father God, help me to be vigilant, that I would not fall into the trap of Satan. Lord God, trusting and believing his words of affection, words about affection, about hypocrisy, but rather we are to live in truth, O God. Not that we are to love, not because we feel it, but because we have to, because it is your power working in us to do it, Father God, for your glory and honor. And everything, O God, is to exalt you, to glorify you. And I pray that our lives, that people would know that indeed we are your people, we are your disciples, because we love one another and we pursue whatever breaks your heart, O God. Thank you, Lord Jesus. Lord, truly break our hearts that we may pursue what will help others and see your love through us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.